Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagsasakripisyo? May mga pagkakataong ang sinumpaang pagmamahal sa harap ng dambana ay isa lamang pala sa simula ng mahabang paglalakbay sa gitna ng kasunduan at kasinungalingan. Paano kung ang isang gabi, isang huling gabi, ay may kakayahang baguhin ang lahat? Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Hirayata at Alon. Nasa harap na niya ang katapusan ng 4 na taon niyang pagpapanggap. Nakatitig si Hiraya sa puting papel na nasa ibabaw ng mamahaling lamesang gawa sa nara. Ang mga letra ay malinaw at formal, ngunit para sa kanya, ang mga salitang nakasulat doon ay parang mga tinik na dahan-dahang tumutusok sa kanyang puso. Petition for annulment. Ang hangin mula sa aircon ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang lamig na yon ay walang-wala kumpara sa panlalamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng 4 na taon, ang malawak na mansyon ng mga Montes ang naging tahanan niya. Ngunit kahit minsan ay hindi niya ito naramdaman bilang isang tunay na kanlungan. Ito ay isang hawlang ginto at siya ang ibon na matagal nang naputulan ng pakpak. Pirmahan mo na, Hiraya. Ang boses ni Alon ay walang emosyon, kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang sala. Hindi nag-angat ng tingin si Hiraya. Nananatili ang kanyang mga mata sa papel, sa pangalan niya at sa pangalan ng lalaking nakatayo ngayon sa kanyang harapan, ang lalaking 4 na taon niyang tinawag na asawa. Mahal ko si Luningning, pagpapatuloy ni Alon, at sa bawat salitang binibitawan nito ay tila may kung anong nabibiyak sa kaloob-looban ni Hiraya. Gusto ko nang itama ang lahat. Gusto kong magsimula ng buhay kasama siya. Sana maintindihan mo. Pag-unawa. Iyon na yata ang bagay na paulit-ulit niyang ibinigay sa loob ng 4 na taon. Inunawa niya nang sabihin ng kanyang mga magulang na kailangan niyang pakasalan ang tagapagmana ng Montes Corporation para isalba ang kanilang negosyo. Inunawa niya nang sa unang gabi nila bilang mag-asawa ay magkahiwalay sila ng silid. Inunawa niya ang bawat araw ng pananahimik nito, ang bawat gabing umuuwi itong lasing, ang bawat pag-iwas ng mga mata nito sa tuwing sila'y magkakasalubong. Naalala niya ang mga hapunan kung saan tanging ang tunog lamang ng kanilang mga kubyertos ang maririnig. Naalala niya kung paano niya pagsilbihan ang ina nito, si Doña Imelda, na kahit kailan ay hindi siya tinignan bilang isang manugang, kundi isang kasangkapan lamang para sa imahe ng kanilang pamilya. Araw-araw, tiniis niya ang matatalim na salita at masasakit na paratang lahat sa pag-asang balang araw, makikita ni Alon ang kanyang halaga. Ngunit ang pag-asang yon ay naglaho na, gaya ng hamog na natutunaw sa sikat ng araw. Hindi naging madali ang 4 na taon, Hiraya. Dagdag pa ni Alon. Tila nabasa ang katahimikan niya bilang pagtutol. Alam nating pareho na isa lang itong kasunduan. Pabor sa pamilya mo, pabor sa pamilya ko. Ngayon, tapos na ang usapan. Nakabangon na ang kumpanya ninyo. Panahon na para palayain natin ang isa't isa. Doon na nag-angat ng tingin si Hiraya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Isang luhang hindi na niya napigilan. Nakita niya ang pagkailang sa mga mata ni Alon. Hindi ito sanay na makita siyang ganito. Laging siyang matatag, laging nakangiti, laging handang umunawa. Ngunit ngayong gabi, pagod na siya. Pagod na ang kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinulak palayo ang papel. Pipirmahan ko, sabi niya sa mahinang boses, na halos isang bulong na lamang. Pipirmahan ko ang lahat. Nakita niya ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa mga balikat ni Alon. Akala nito ay tapos na. Ngunit hindi pa. Mayroon pang isang bagay. Isang bagay na hihilingin niya. Hindi para sa pamilya niya. Hindi para sa kasunduan nila. Kundi para sa sarili niya. Para sa 4 na taong sinayang niya. Pero, pagpapatuloy niya. At sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat at tapang sa kanyang boses
na ikinagulat maging ni Alon. Mayroon akong isang huling kondisyon, na pakunot ang noo ni Alon. Pera ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Hindi pera ang kailangan ko. Putol ni Hiraya sa sasabihin nito. Tumayo siya at sa unang pagkakataon ngayong gabi, tiningnan niya si Alon ng diretso sa mga mata. Ang mga mata nito na minsan niyang pinangarap na titingin din sa kanya ng may pagmamahal. Ano? Tanong ni Alon. May bahid ng inis sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Hiraya. Pinipiga ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan para sabihin ang mga salitang magiging marka ng kanilang katapusan. Angkinin mo ako, sabi niya, at ang bawat salita ay may bigat ng lahat ng kanyang sakit at pighati. Gawin mo akong asawa mo! Kahit ngayong gabi lang, isang gabi lang, Alon. Pagkatapos nito, sa paggising natin bukas, malaya ka na. Pipirmahan ko ang papel at aalis ako na parang hindi mo ako nakilala. Hindi makapagsalita si Alon. Ang pagkasuklam, pagkalito, at pagkabigla ay malinaw na nakaguhit sa kanyang muka. Hindi niya ito inaasahan. Sa lahat ng posibleng hilingin ni Hiraya, ito ang pinaka hindi niya maintindihan. Ngunit para kay Hiraya, malinaw ang lahat. Ito ang kanyang huling pagkapit. Kung wawakasan nila ang kasal na ito, gusto niyang maramdaman, kahit isang beses lang, na siya ay naging asawa nito. Hindi lang sa papel, kundi sa isang paraan na hindi na mabubura ng kahit anong pirma. Ito ay isang desperadong pag-angkin sa isang katotohanang kahit kailan ay hindi naging kanya. Ang gabing iyon ay ang pinakamahaba at pinakamalamig sa buhay ni Hiraya. Walang halik, walang yakap, walang mga salita ng pagmamahal. Tanging ang bigat ng katawan ni Alon at ang bigat ng katotohanan ito na ang kanilang simula at katapusan. Bawat pagdampi ng balat nila sa isa't isa ay hindi nag-aalab na apoy ng pagnanasa, kundi malamig na abo ng isang naparam na pag-asa. Sa dilim ng silid, habang naririnig niya ang mahimbing na paghinga ni Alon sa kanyang tabi, tahimik na dumaloy ang mga luha ni Hiraya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinanggap ang sakit. Ito na iyon. Ang huling gabi. Kinaumagahan, si Alon ay nagising sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Kinusot niya ang kanyang mga mata, ramdam ang bahagyang sakit ng ulo. Nang lumingon siya sa kanyang tabi, wala na si Hiraya. Ang kama ay malamig na. Tila kanina pa itong umalis. Bumangon siya at nagbihis. Ang nangyari kagabi ay parang isang kakaibang panaginip, isang bagay na gusto na niyang kalimutan. Nang bumaba siya sa sala, nakita niya ang sobre sa ibabaw ng lamesa, sa mismong lugar kung saan sila huling nag-usap. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang annulment papers at sa ilalim ng pahina, sa espasyong nakalaan para sa pirma ni Hiraya, ay naroon na ang malinis at pirmadong pangalan nito. Hiraya Villanueva. Sa tabi ng papel, nakapatong ang isang bagay na kumislap ng tamaan ng liwanag ng araw. Ang kanilang singsing pangkasal. Wala na si Hiraya. Gaya ng kanyang ipinangako, siya ay lumisan na parang isang anino sa gabi. Kinuha ni Alon ang singsing at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Hindi ito tuwa ng kalayaan. Ito ay ang biglaang pakiramdam ng kawalan. 7 taon. Sa loob ng 7 taon, maraming maaaring magbago. Ang isang sugat ay maaaring maghilom. Ang isang pusong durog ay maaaring matutong tumibok muli. Ang isang babaeng minsay anino lamang sa isang malaking mansyon ay maaaring matutong hanapin ang sarili niyang sinag ng araw. At sa maliit at payapang probinsya ng Talaaraw, natagpuan ni Hiraya Villanueva ang kanyang sinag. Ang kapehan ng paghilom ay hindi lamang isang negosyo para sa kanya. Ito ay isang testimonya ng kanyang lakas. Mula sa amoy ng bagong lutong kape at mainit na pandesal sa umaga,
hanggang sa mahinang tugtugin ng isang lumang radyo sa hapon. Ang bawat sulok ng lugar na yon ay puno ng pag-asa. Ito ang mundong binuo niya para sa kanyang sarili at para sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Mama, sino po ang pinakamagandang nanay sa buong mundo? Napangiti si Hiraya habang pinupunasan ang isang platito. Napatingin siya sa kanyang 6 na taong gulang na anak, si Aki, na seryosong nakatitig sa kanya habang nakaupo sa isang mataas na stool sa tapat ng counter. Ang mga mata nitong bilugan at maitim ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, mga matang minana nito sa umiling si Hiraya, pilit iwinawak siyang alaala. Sino kaya? Sagot niya na may halong pagbibiro. Siguro yung nanay ni Miguel, kasi lagi siyang may dalang chocolate. Sumimangot si Aki. Hindi po. Kayo po kaya. Ikaw ang pinakamagandang mama sa buong universe. Deklara nito na may kasamang taas ng 2 maliliit na kamay. Isang malambing na tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Lumapit siya sa anak at ginawaran ito ng isang magaan na halik sa noo. Salamat, aking prinsipe. Sige na, ubusin mo na yang gatas mo at mamaya pwede ka nang maglaro sa labas. Opo, Mama. Habang pinagmamasdan niya si Aki na masayang iniinom ang gatas nito, isang alon ng pasasalamat ang bumalot sa puso ni Hiraya. Ang 7 taon na lumipas ay hindi naging madali. Nag-isa siyang nagtrabaho sa Switzerland. Tiniis ang pangungulila at pagod para lang maitaguyod ang kanyang anak. Ngunit bawat sakripisyo ay nagkakahalaga sa tuwing makikita niya ang nangiti sa mga labi ni Aki. Dito sa Tala-Araw, sa wakas ay naramdaman niya ang kapayapaan. Malayo sa pamilya Montes, malayo kay Alon. Hira, may naghahanap ng table for 5, sabi ng isa sa kanyang mga staff, si Lena. Sige Lena, i-assist mo sila sa may garden area. Mas presko doon, sagot ni Hiraya at bumalik sa kanyang pwesto. Sa loob ng ilang oras, naging abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer, pagkuha ng order at pagtiyak na maayos ang lahat. Ito na ang kanyang buhay ngayon. Isang buhay na simple, payapa at puno ng kahulugan. Nasa kalagitnaan siya ng pagtitimpla ng isang tasa ng macchiato nang marinig niya ang malakas na paghuni ng isang sasakyan sa labas. Hindi ito ordinaryong busina. Mayroon itong bigat at tunog na parabang nanggagaling sa isang mamahaling sasakyan. Napatingin siya sa labas at doon, sa harap ng kanyang maliit na kapehan, ay isang makintab at itim na kotse. Isang modelong bibihira mong makita sa kanilang simpleng probinsya. Kumunot ang kanyang noo. Sino kaya ang bibisita na ganito kasosyal? Kasabay nito, narinig niya ang masayang sigaw ni Aki mula sa labas. Mama, tapos na po ako. Laro na po ako. Sige anak, dahan-dahan lang, paalala niya, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa misteryosong sasakyan. Bumukas ang pinto sa driver's side. Unang lumabas ang isang sapatos na gawa sa mamahaling katad. Sumunod ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang kulay-abong suit na tila isinukat para lamang sa katawan nito. Ang paraan ng kanyang pagkilos ay may bigat ng kapangyarihan at kumpiyansa. At sa hindi malamang dahilan, biglang dumagundong ang dibdib ni Hiraya. Si Aki, sa kanyang pagkasabik na makapaglaro, ay tumakbo palabas ng pinto ng kapihan. Sa kanyang bilis, hindi niya napansin ang lalaking kararating lang at muntik na niya itong mabangga. Aki, sigaw ni Hiraya, puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man niya ito malapitan, mabilis na nahawakan ng lalaki ang balikat ng bata upang alalayan ito. Wow there, kiddo. Dahan-dahan lang. Isang boses na 7 taon na niyang hindi naririnig, ngunit isang boses na kahit sa pinakamalalim niyang pagkakatulog ay hindi niya malilimutan. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak niyang tasa ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang lalaki ay dahan-dahang yumuko para maging kapantay ng bata.
okay ka lang ba? Tanong nito sa malumanay na boses. At nang mag-angat ng tingin ng lalaki, ang mga mata nila ay nagtagpo. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng kapehan ay biglang naglaho. Tanging ang malakas na pagtibok ng kanyang puso ang naririnig ni Hiraya. Si Alon Montes, mas mature ang itsura nito ngayon. May mga guhit na sa gilid ng kanyang mga mata na wala pa roon dati. Ngunit ang panga nitong matigas, ang mga labing manipis, at ang mga matang iyon, mga matang minsan ay tinitigan niya ng may pag-asa at minsan ay tinitigan niya ng may pighati, ay hindi nagbago. Nakita ni Hiraya ang pagkabigla sa mukha ni Alon, ang pagkilala, ang pagkalito, at pagkatapos, dahan-dahan, ang mga mata ni Alon ay bumaba. Mula sa kanyang mukha, patungo sa maliit na batang nakatayo sa harapan nito. Ang batang mayroong parehong itim na buhok, ang batang mayroong parehong hugis ng mukha. Ang batang isang perpektong, maliit na bersyon niya. Ang hangin ay tila naubos sa baga ni Hiraya. Ang kanyang unang instinct ay takbuhin si Aki. Itago ito sa kanyang likuran. Protektahan ito mula sa mga matang yon na ngayon ay nanlalaki sa isang emosyong hindi niya mabasa. Isang halo ng pagtataka at isang bagay na mas malalim. Isang bagay na nakakatakot. Nabitawan ni Alon ang balikat ni Aki. Dahan-dahan itong tumayo, hindi inaalis ang tingin sa bata. At pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Hiraya. Ang buong mundo nila ay lumiit sa espasyong namamagitan sa kanila. Hiraya? Isang salita lamang ang lumabas sa bibig ni Alon. Isang bulong na puno ng hindi makapaniwalang tanong. Ngunit ang kanyang mga mata, ang kanyang nanlalaking mga mata, ay hindi nakatingin sa kanya. Ang mga ito ay nakapako sa mukha ni Aki, na parang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan, isang imposibleng katotohanan sa kasalukuyan. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nagmamaneho. Ang mga puno sa gilid ng highway ay nagiging mga berdeng guhit at na lamang sa bilis ng kanyang takbo. Ang mga kamay ni Alon ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Walang direksyon, walang patutunguhan. Tanging ang pagpigas sa silinyador ang kanyang ginagawa na para bang sa bilis ng pag-usad ay matatakasan niya ang imaheng nakatatak na ngayon sa kanyang isipan. Isang batang lalaki, isang batang may mga matang katulad ng sa kanya. Hindi maaari. Paulit-ulit na sinasabi iyon ng kanyang isip, pero ang puso niya ay may ibang sinisigaw. Ang bawat tibok nito ay parang isang malakas na pag-amin. 7 taon. Kung bibilangin niya, sakto. Masyadong sakto. At si Hiraya, ang babaeng yon. Ang babaeng iniwan niya ng walang lingon-likod ay naroon. Nakatayo sa isang kapehan na tila pag-aari nito. Wala na ang anino ng babaeng mahiyain at laging nakayuko. Ang Hiraya na nakita niya kanina ay may tindig, may tapang sa mga mata. May kapayapaang pilit winasak ng kanyang pagdating. Ibinaba niya ang bintana ng kotse, hinahayaan ang malakas na hangin na hagupitin ang kanyang mukha. Kailangan niya ng hangin. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng sarili niyang mga alaala. Ang huling gabi, ang kondisyon nito, ang paraan ng pagtalikod niya, kinaumagahan na parang walang nangyari. Sa loob ng 7 taon, sinikap niyang ibaon ang gabing iyon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isip. Isa yung pagkakamali. Isang kahinaan, isang bagay na hindi dapat nangyari. Ngunit ngayon, ang multo ng gabing iyon ay nagbalik at mayroon itong mukha. Mukha ng isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Nagkataon lang, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Maraming magkakamukha sa mundo. Ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Sa wakas, ay itinigil niya ang kotse sa isang tagong bahagi ng daan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa manibela. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat. Sa katahimikan ng sasakyan,
Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Sinara niya ang kanyang mga mata, ngunit lalo lamang lumilinaw ang imahe sa kanyang isipan, ang mukha ng bata, ang mukha ni Hiraya, at ang multo ng isang gabing akala niya ay matagal na niyang kinalimutan. Ang gabing iyon, sumumpa siyang hindi na niya iisipin pa. Ngunit ngayon, bumabalik ito na parang isang bangungot, at sa pagkakataong ito, hindi na niya ito matatakasan. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang bumalik sa realidad, sa buhay na pinili niya. Ang biyahe pabalik sa kanilang bahay sa Maynila ay tila mas mahaba kaysa sa dati. Bawat kilometrong tinatahak niya palayo sa tala-araw ay parang 1 kilometrong naglalapit sa kanya sa isang katotohanang ayaw niyang harapin. Nang iparada niya ang kotse sa garahe ng kanilang modernong bahay, bumungad sa kanya ang asawa niyang si Luningning. Nakatayo ito sa may pinto, nakangiti ng matamis. Ang mahaba at alon-alon nitong buhok ay perpektong nakaayos. Siya ang larawan ng isang perpektong asawa, isang tropeyo na maipagmamalaki ng sino mang lalaki. Your home, mahal, sa lubong nito at iginawad sa kanya ang isang magaan na halik sa pisngi. How was your trip? Na-close mo ba yung deal sa mga investors? Tumango lamang si Alon. Pilit nang ngumiti. Yeah, it went well. That's my husband, sabi ni Luningning. Ang boses ay puno ng paghanga. Inabot nito ang kanyang briefcase. Halika na sa loob. I prepared your favorite dinner. Alam kong pagod ka. Habang sinusundan niya si Luningning papasok, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Ang pamilyar na amoy ng pabango nito, ang paraan ng pag-aalaga nito sa kanya. Lahat ng ito na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila nakakasakal ngayon. Ang bawat salita nito ay parang ingay na gumugulo sa nagwawala niyang isipan. Sa hapagkainan, habang si Luningning ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw, si Alon ay halos hindi makakain. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa kapehan ng paghilom sa batang lalaki. And then I told her, kung gusto niya talaga yung bag, she should just buy it. Right, mahal? Alon? Untag ni Luningning, napansin ang kanyang pananahimik. Are you okay? You seem distracted. Pagod lang ako. Mabilis niyang sagot, umiiwas ng tingin. Mahaba ang biyahe. Hindi ito nakumbinsi, ngunit ngumiti na lamang ito. Sige, pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na. I'll have a hot bath ready for you. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siyang may tatapusin lamang sa kanyang study. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang mag-isip. Umupo siya sa kanyang swivel chair, binuksan ang laptop, ngunit hindi mga papeles ng trabaho ang kanyang hinarap. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang isang pangalan sa search bar. Hiraya Villanueva. Enter. Ngunit halos walang lumabas. Mga lumang social media profiles na hindi na aktibo sa loob ng 7 taon. Walang bagong litrato. Walang bakas ng buhay nito sa Switzerland. Walang anumang impormasyon tungkol sa isang anak. Na para bang pagkatapos nilang maghiwalay, naglaho ito sa mundo. Napahilamos siya sa kanyang mukha, puno ng frustrasyon. Tumayo siya at lumapit sa salamin na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang hugis ng kanyang panga. At pagkatapos, sa kanyang isipan, ipinatong niya ang imahe ng mukha ng batang si Aki sa sarili niyang mukha. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Nakakakilabot, nakakatakot. Hindi ito nagkataon lang. Kasabay ng pag-iisip na yon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Napatingin siya sa screen. Mom calling. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Ma? Alon hiho? Boses ng kanyang ina. Si Doña Imelda, na laging may awtoridad. I'm glad you're back. I need you to clear your schedule this weekend. Bakit po? May problema ba?
Hindi problema. Oportunidad, sagot nito. Ang mga foreign investors na ka-meeting mo ay nagustuhan ng proposal natin para sa bagong resort. Pero gusto nilang personal na makita ang lokasyon bago sila pumirma. They want to go there this Saturday. I already confirmed it. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Alon. Saan po ba ang lokasyon, ma? Sa probinsya ng Talaaraw. Ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Isang babasaging kristal na sa isang iglap ay maaaring magkalamat at sa susunod ay tuluyan ng mabasag. Ilang gabi nang hindi mapakali si Hiraya. Ang kanyang kama, na dati isang ligtas na kanlungan, ay naging isang lugar ng pagkabalisa. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Alon ang kanyang nakikita. Ang pagkabigla nito, ang pagtataka, at ang mapanuring tingin nito sa mukha ni Aki. Ang multo ng nakaraan na 7 taon niyang pilit na ibinaon ay muling nagbabalik upang siya'y guluhin. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, ang parehong pakiramdam na dinanas niya sa loob ng mansyon ng mga Montes ay unti-unting gumagapang pabalik sa kanyang sistema. Ngunit ngayon, hindi na lamang ang sarili niya ang kanyang ipinag-aalala. Mayroon siyang Aki, ang kanyang anak, ang kanyang buhay, at gagawin niya ang lahat upang protektahan ito. Kinaumagahan, habang inihahanda niya ang baon ni Aki para sa eskwela, pilit siyang ngumiti. Hindi niya maaring ipakita sa anak ang takot na kumakain sa kanyang kalooban. Aki, anak, sabi niya sa malumanay na boses habang isinasara ang lunchbox nito. Tandaan mo ang bilin ni Mama, ha? Huwag na huwag kang makikipag-usap sa mga taong hindi mo kilala. Kahit pabigyan kanila ng candy o laruan. Tumango si Aki, ang mga mata ay seryoso. Opo, Mama. Promise po. Good boy, sabi ni Hiraya at hinalikan ito sa pisngi. Ngunit sa likod ng kanyang mamamangiti ay naroon ang isang panalangin sana'y sapat na ang kanyang mga bilin. Lumipas ang ilang araw, bawat tunog ng kampana sa pinto ng kapehan ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Bawat bagong mukha ay sinusuri niya. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na marahil ay isang pagkakataon lang ang lahat. Marahil ay may negosyo lang talaga si Alon sa kanilang probinsya at ngayon ay nakaalis na ito. Ngunit ang pag-asang iyon ay naglaho isang hapon. Abala siya sa pag-aasikaso ng isang customer nang muli niyang marinig ang pamilyar na tunog ng kampana. Nag-angat siya ng tingin at doon, nakatayo sa may pinto, ay si Alon. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at slacks, tila isang ordinaryong customer. Ngunit para kay Hiraya, ang dating asawa ay parang isang anino ng panganib na pumasok sa kanyang santuaryo. Nagkunwari siyang hindi ito nakita. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Good afternoon. Table for one, please, sabi ni Alon sa isa sa mga staff ni Hiraya. Umupo si Alon sa isang mesa sa sulok, isang lugar kung saan tanaw na tanaw niya ang maliit na playground sa labas ng kapihan, kung saan naglalaro si Aki pagkatapos ng klase nito. Hindi ito tumitingin kay Hiraya, ngunit alam ni Hiraya, ramdam niya sa bawat himay-may ng kanyang kalamnan na hindi ang kape nila ang sadya nito doon. Matapos ang halos kalahating oras na pagtitiis, hindi na niya kaya. Ang bawat segundo na naroroon si Alon ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Iniwan niya ang counter at nilapitan ang mesa nito. Anong kailangan mo dito, Alon? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Nag-angat ng tingin si Alon na parang nagulat. Hiraya, I was just getting some coffee. Masarap pala ang timpla niyo dito. Kung tapos ka na sa kape mo, maaari ka nang umalis. Giit niya. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Alon. Isang nangiting hindi umabot sa mga mata nito. May mga inaasikaso pa akong negosyo dito. I'm staying for a few more days. Kung ganoon, gawin mo ang negosyo mo sa ibang lugar. Matigas niyang sabi. Wag dito?
Huwag sa lugar kung nasaan ang anak ko. Ang mga mata ni Alon ay bahagyang dumilim. Bakit niya, Hiraya? Anong kinakatakot mo? Natigilan si Hiraya. Wala akong kinakatakot. Ang gusto ko lang ay kapayapaan. Isang bagay na ipinagkait ninyo sa akin noon. Hindi nakasagot si Alon. Bago pa man sila muling makapagsalita, isang masayang boses ang kanilang narinig. Mama! Si Aki, pawis at may dalang bola, ay tumatakbo palapit sa kanya. Naputol ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Agad na lumambot ang ekspresyon ni Hiraya nang makita ang anak. Ngunit ang mga mata ni Alon ay natuon lahat sa bata. Mayroong lungkot, pagtataka, at isang matinding emosyon na hindi mapangalanan ni Hiraya habang pinagmamasdan nito si Aki. Anak, pumasok ka muna sa loob at maghugas ng kamay, sabi ni Hiraya. Sinusubukang ilayo ang atensyon ng bata. Ngunit bago pa man makasunod si Aki, nagsalita si Alon. Ang laki mo na, sabi ni Alon. Ang boses ay malumanay at halos isang bulong, nakatuon lamang sa bata. Ako si Tito Alon, anong pangalan mo? Napatingin si Aki kay Hiraya na para bang humihingi ng permiso. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Hiraya kay Alon, isang babalang huwag nang ituloy ang anumang binabalak nito. Ngunit huli na ang lahat. Ang interes ng bata ay nakuha na. Aki po, sagot ng bata nang may ngiti. Isang bagay ang kumirot sa puso ni Alon nang marinig ang pangalan. Mula sa bulsa ng kanyang coat, may kinuha si Alon. Isang maliit na laruan, isang dekalidad na die-cast na kotseng kulay pula. Malinaw na hindi ito basta-basta binili. Malinaw na ito ay pinaghandaan. Para sa'yo, alok ni Alon. Inilahad ang laruan kay Aki. Nanlaki ang mga mata ng bata sa pagkamangha. Tumingin siyang muli sa kanyang ina. Ang mga matay nagtatanong, nagpapaalam, na sa isang alanganing sitwasyon si Hiraya. Kung tatanggi siya, lilikha siya ng eksena at bibiguin ang sarili niyang anak. Kung papayag siya, parang binibigyan niya ng pahintulot si Alon na pumasok sa kanilang buhay. Ang mga mata ni Aki na puno ng pananabik ang nagpatalo sa kanya. Sa isang mabagal at nag-aatubiling pagtango, ibinigay niya ang kanyang pagsang-ayon. Wow! Salamat po, Tito Alon. Masayang sabi ni Aki at kinuha ang laruan. Agad niya itong pinatakbo sa ibabaw ng mesa. Tuwang-tuwa. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon habang pinagmamasdan ang bata. Hindi ito ang kanyang karaniwang ngiti na puno ng kumpiyansa. Ito ay isang ngiting may halong pait at panghihinayang, isang ngiting na ngayon lang nakita ni Hiraya. Ang eksenang yon ang gumising sa kanya. Hindi niya hahayaang gamitin ni Alon ang kahinaan ng isang bata. Aki, tama na yan. Pumasok na sa loob, sabi ni Hiraya. Ang boses ay mas matigas na ngayon. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Bago sila tuluyang makapasok, lumingon si Hiraya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Lumayo ka sa amin. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito. Iniwan si Alon na mag-isang nakaupo. Hawak ang isang tasang malamig na kape. Nang gabing iyon, habang hinahanda ni Hiraya si Aki para matulog, ang bata ay tahimik na naglalaro ng bagong kotseng pula sa kanyang kama. Matapos niya itong kumutan, hinalikan niya ito sa noo. Good night, aking prinsipe, bulong niya. Akmang tatayo na si Hiraya nang magsalita si Aki. Ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Mama? Bakit anak? Itinigil ni Aki ang paglalaro at tumitig kay Hiraya. May tinitignan po akong picture kanina sa album, yung picture niyo po nung kasal pa kayo ni Papa. Nanigas ang buong katawan ni Hiraya. Hindi niya alam na nakita ni Aki ang iisang litratong itinago niya mula sa dati niyang buhay. Nagpatuloy ang bata, ang boses ay isang purong bulong. Mama, yung lalaki po kanina,
Si Tito Alon, bakit po kamukhang kamukha niya si Papa sa picture? Ang salitang imposible ay unti-unti nang nabubura sa isipan ni Alon. Pagkatapos ng pagtataboy sa kanya ni Hiraya mula sa kapehan, hindi siya umalis. Hindi niya kaya. Sa halip, ipinarada niya ang kanyang kotse sa di kalayuan, sa isang lugar na natatakpan ng isang malaking puno ng akasya, kung saan kitang-kita pa rin niya ang maliit na playground sa labas ng kapehan ng paghilom. Ano ang ginagawa niya? Para siyang isang baliw. Isang stalker. Mayroon siyang importanteng meeting na dapat puntahan, isang multimilyong kasunduan na nakasalalay sa kanya. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila nawalan ng halaga. Ang kanyang buong mundo ay lumiit sa imahe ng isang batang lalaki na masayang naglalaro ng isang pulang kotse-kotsehan. Pinagmamasdan niya si Aki. Ang paraan ng pagtakbo nito, ang walang malay na pagtawa, ang pagkinang ng mga mata nito sa ilalim ng sikat ng araw. Bawat galaw ng bata ay parang isang patalim na sumusugat sa kanyang puso. Ito ba ang 7 taon na nawala sa akin? Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Isang malakas na sigaw, hindi ng saya, kundi ng sakit. Agad na napaangat ng tingin si Alon. Nakita niya si Aki na nakahandusay sa lupa, malapit sa isang bakal na slide. Normal lang na madapa ang isang bata. Ngunit ang sunod na nangyari ay ang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Mula sa pinto ng kapehan, lumabas si Hiraya na tila isang bala na ipinutok mula sa baril. Ang itsura nito ay hindi itsura ng isang ordinaryong ina na aalalay sa nadapang anak. Mayroong matinding takot sa mukha nito. Isang dalisay na sindak na hindi niya pa nakikita kahit kailan. Aki, anak. Ang sigaw ni Hiraya ay puno ng panik. Mabilis nitong binuhat ang umiiyak na bata. At doon nakita ni Alon ang dahilan. Ang tuhod ni Aki. Mayroon itong maliit na sugat. Ngunit ang pag-agos ng dugo mula rito ay hindi normal. Masyadong mabilis. Masyadong marami. Walang pag-aalinlangan. Bumukas ang pinto ng kotse ni Alon. Sa isang iglap, kinalimutan niya ang pagtatago, ang pagmamasid. Ang tanging instinct na gumagana sa kanya ay ang tumulong. Ngunit bago pa man siya makababa, nakita niya si Hiraya na tumatakbo papunta sa isang lumang kotse na nakaparada sa gilid, buhat-buhat pa rin ang duguan at walang tigil sa pag-iyak na si Aki. Walang lingon likod, pinaandar nito ang sasakyan at humarurot paalis. Tumunog ang telepono ni Alon. Ang pangalan ng kanyang sekretarya ang nasa screen. Ang meeting, ang mga investor. Hindi niya ito pinansin. Buong lakas niyang piniga ang silinyador. Ang mga gulong ng kanyang mamahaling sasakyan ay umikit sa alikabok. Sinundan niya ang humaharurot na kotse ni Hiraya. Isa lang ang patutunguhan nila. Ang pinakamalapit na ospital. Sa biyahe, ang isip ni Alon ay isang magulong bagyo, ang imahe ng dugo, ang takot sa mukha ni Hiraya, ang yak ng bata. Lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi ito tama. Mayroong mali. Isang bagay na malalim at seryoso. Nang marating niya ang ospital, nakita niya ang kotse ni Hiraya na nakaparada ng padaskol-daskol malapit sa emergency entrance. Nagmamadali siyang pumasok. Sa information desk, tinanong niya kung saan dinala ang isang batang kararating lang na may sugat sa tuhod. Itinuro siya sa isang pasilyo. At doon, sa dulo nito, nakita niya si Hiraya, nakatayo, nakasandal sa pader. Ang mukha ay napakaputla. Ang mga kamay ay magkadikit na, para bang nagdarasal. Ang damit nito ay may mga bahid ng dugo ng sarili nitong anak. Naglakad siya palapit. Narinig ni Hiraya ang kanyang mga yapak at nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay puno ng gulat, galit at pagod. Anong ginagawa mo dito? Mahinang sigaw nito, puno ng hinanakit. Sinabi ko na sa iyong layuan mo kami. Nakita ko ang nangyari, sagot ni Alon. Ang boses ay seryoso, puno ng pag-aalala.
Kumusta siya? Anong sabi ng doktor? Wala kang pakialam. Hiraya, damn it! Sa unang pagkakataon, nagtaas ng boses si Alon, ngunit agad din itong humina. Nag-aalala ako. Please, sabihin mo sa akin. Tinitigan siya ni Hiraya ng matagal na para bang tinitimbang kung sasagutin ba siya o itataboy na lamang muli. Ngunit ang pagod at takot sa mga mata nito ay nanaig. Umiling lamang ito at muling sumandal sa pader, walang salitang namutawi. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon, dalawang estranghero na pinag-ugnay ng isang bata sa loob ng emergency room. Ang katahimikan ay binasag ng pagbukas ng pinto ng kwarto kung nasaan si Aki. Lumabas ang isang doktor na may edad na, kasunod ang isang nurse. Automatikong napatayo ng tuwid si Hiraya. Si Alon naman ay bahagyang umatras sa isang sulok, ayaw gumawa ng eksena, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa bawat salita. "Don't worry, Mrs. Villanueva," sabi ng doktor sa mahinahong boses. "Natahi na po namin ang sugat at naagapan ng pagdurugo. Stable na ang anak ninyo. Kailangan lang nating hintayin na tumalab ng husto ang gamot." Nakahinga ng maluwag si Hiraya. "Salamat po, Doc. Maraming salamat po. Pero kailangan nating i-monitor si Aki." Pagpapatuloy ng doktor. Ang boses nito ay naging mas seryoso. Tumingin ito sa hawak na chart. "Base sa history na ibinigay ninyo at sa obserbasyon namin ngayon, malinaw na ang rare hereditary blood clotting disorder niya ay isang bagay na kailangan nating bantayan ng maigi." Hereditary blood clotting disorder. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Alon na parang isang kidlat. Ang ingay ng ospital ay biglang naglaho. Ang mundo niya ay huminto. Ang sakit na yon, ang pambihirang kondisyon na yon, ang sumpa na yon na matagal nang nananalaytay sa dugo ng pamilya Montes, ang sakit na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang lolo, ang sakit na meron din siya, bagamat sa mas banayad na anyo. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagkakahawig, ang edad ng bata, ang pagtatago ni Hiraya. At ngayon, ito, ang dugo. Ang dugo na hindi nagsisinungaling. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang kinatatayuan. Ang pagkalito at pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakakakilabot na katiyakan. Ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa anumang sakit na kanyang naranasan. Naramdaman ni Hiraya ang kanyang paglapit. Lumingon ito at ang bahagyang kaluwagan sa mukha nito ay naglaho nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Alon. Naglakad si Alon hanggang sa halos 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Tinitigan niya si Hiraya ng diretso sa mga mata at sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tanging ang bigat ng isang katotohanang ngayon lang niya natuklasan. "Anak ko siya," sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag na puno ng sakit at pait. "Ang batang iyan, anak ko siya, hindi ba?" Ang mga salita ni Alon ay bumaon sa dibdib ni Hiraya na parang isang punyal na yelo, malamig, matalim, at nakamamatay. Ang lahat ng hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Ang puting pasilyo ng ospital ay umikot sa kanyang paningin. Ang katotohanang 7 taon niyang itinago, iningatan, at ipinaglaban ay nasambit na. Wala nang atrasan. Ngunit ang instinct ng isang ina na protektahan ang kanyang anak ay mas malakas kaysa sa anumang katotohanan. Ang takot na bumalot sa kanya ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Galit sa lalaking ito na bigla na lang bumalik para wasakin ang mundong binuo niya. "Hindi!" Mariin niyang sagot. Ang bawat letra ay puno ng pagtanggi. "Nabaliw ka na ba? Huwag mo akong gawing tanga, Hiraya," giit ni Alon. Ang boses nito ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. "Nakita ko siya.
Narinig ko ang sinabi ng doktor. Ang lahat ay nagtutugma. Nagkataon lang ang lahat. Sigaw ni Hiraya. Hindi na alintana ang ilang nurse na napapatingin sa kanilang direksyon. Anong akala mo? Ikaw lang ang may ganyang apelyido? O ikaw lang ang pwedeng magkaroon ng anak na kamukha mo? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ito tungkol sa itsura. Dagdag pa ni Alon. Lumapit ito ng isang hakbang. Ang mga mata ay nanlilisik. Ang sakit sa dugo, Hiraya. Ang hereditary blood clotting disorder. Paano mo yon ipapaliwanag? Isang nagkataon din lang ba iyon? Natigilan si Hiraya. Iyon ang isang bagay na hindi niya kayang sagutin. Ang detalyeng iyon ang sumira sa lahat ng pader na kanyang itinayo. Nakita ni Alon ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. At doon, ang galit sa mukha nito ay napalitan ng isang malalim na pighati. Ang sakit na yon ang pumatay sa lolo ko, sabi ni Alon sa basag na boses, puno ng hinanakit. Ang sakit na yon ang dahilan kung bakit doble ang pag-iingat sa amin ng pamilya ko. Paanong nangyari na ang anak mo ay meron din nito? Sagutin mo ako, Hiraya. Utang mo sa akin ang katotohanan. Wala akong utang sa'yo. Buong lakas na sigaw ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala kang karapatang manumbat. Nasaan ka noong kailangan ko ng kasama sa bawat check-up? Nasaan ka noong mag-isa akong nagsusuka sa ihinga? Nasaan ka noong halos mamatay ako sa panganganak sa kanya? Wala ka, Alon. Kaya wala kang karapatan na basta na lang sumulpot dito at magtanong. Ang bawat salita ay isang dagok na tumama kay Alon. Napaatras ito na parabang nasampal. Ang katotohanan sa mga sinabi ni Hiraya ay hindi niya kayang pasinungalingan. Sa di kalayuan, malapit sa entrance ng ospital, isang babae ang bumaba mula sa isang taxi. Si Luningning. Hindi na niya natiis ang hindi pagsagot ni Alon sa kanyang mga tawag. Ang pag-aalala at selos ay nagtulak sa kanya na sundan ito sa talaaraw. At nang itanong niya sa hotel kung nasaan si Alon, ang ospital ang itinuro sa kanya. Ang kanyang magandang mukha ay perpektong naisaayos, ngunit ang lahat ng poison nito ay naglaho nang makita niya ang eksena sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang asawa at ang dating asawa nito. Nag-aaway, nag-iiyakan. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Kasabay nito, muling bumukas ang pinto ng kwarto ni Aki. Mrs. Villanueva, gising na po si Aki. Maaari na po kayong pumasok, sabi ng nurse. Iyon na ang pagkakataong hinintay ni Hiraya. Iyon ang kanyang daan para makatakas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumuwid siya ng tayo at tinitigan si Alon ng isang tinging puno ng lamig. At katapusan. Tapos na tayo mag-usap, sabi niya sa matigas na boses. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Tinalikuran niya si Alon na naiwang nakatayo roon. Wasak at walang kakayahang gumalaw. Naglakad si Hiraya papasok sa silid ng kanyang anak. Isinara ang pinto. At isinara rin nito ang pinto sa nakaraan na pilit na kumakatok. Naiwang mag-isa si Alon sa pasilyo, ang bigat ng katotohanan at ang sakit ng pagtataboy ay dumadagan sa kanyang mga balikat. Napasandal siya sa pader. Ang lakas ay tila biglang naubos. Dahan-dahang naglakad palapit si Luningning. Nang makarating siya sa tabi ni Alon, ang mukha niya ay muling naging larawan ng isang maunawain at nag-aalalang asawa. Hinawakan niya ang braso ni Alon. Mahal, sabi niya sa malambing at nag-aalalang boses. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Nag-angat ng tingin si Alon. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Nakita niya si Luningning, ang kanyang asawa, ang kanyang kasalukuyan. At sa isang sandali, kumapit siya rito. Ning, bulong niya, ang boses ay paos. Shh, okay lang. Pag-alo nito, habang hinahaplos ang kanyang likod, ang mga mata ni Luningning ay sumulyap sa saradong pinto ng kwarto kung saan pumasok si Hiraya. Puno ng kalkulasyon at lamig ang kanyang mga mata.
Isang bagay na hindi nakikita ni Alon. Huwag mong hayaang guluhin niya ang isip mo. Bulong ni Luningning. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Kung ano man ang sinasabi niya, marahil ay gusto niya lang ng pera. Umiling si Alon. Hindi mo narinig, Ning. Yung sakit, yung dugo. Hirap niyang sabi. Itinaas ni Luningning ang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Alon. Pilit na kinukuha ang buong atensyon nito. Mahal, look at me. Sabi niya. Ang boses ay puno ng lambing, ngunit may diin. Kahit ano pa ang sabihin niya, kahit ano pa ang gawin niya para guluhin tayo, tandaan mo, nandito ako. Tayo ang pamilya. Walang magbabago doon. Ang mga salita niya ay parang isang pampakalma, isang balsamong idinadampi sa nagdurugong sugat ni Elon. Iyon ang kailangan niyang marinig. Isang kasiguraduhan. Isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat sa kanyang isipan. Umuwi na tayo, Alon. Pagpapatuloy ni Luningning. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na sila. Wala silang lugar sa buhay natin. Dahan-dahan, marahan. Hinila ni Luningning si Alon palayo sa pasilyo. Palayo sa pinto kung nasaan si Hiraya at Aki. At si Alon, sa sobrang pagod at pagkalito, ay nagpahila. Ngunit habang papalayo sila, hindi niya mapigilang lumingon sa huling pagkakataon sa saradong pinto. Isang pinto na naghihiwalay sa kanya mula sa isang katotohanang kahit anong pilit niyang talikuran ay humahabol at sumisigaw sa kanyang likuran. Ang biyahe pabalik sa hotel ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga salita ni Luningning ay tila isang malambot na kumot na ipinapatong sa kanyang nag-aapoy na balat, pansamantalang nagbibigay ginhawa, ngunit hindi talaga pinapawi ang init ng sugat sa ilalim. Umuwi na tayo bukas, Alon, sabi ni Luningning habang nakahilig ang ulo sa kanyang balikat. Wala na tayong dapat gawin dito, hayaan mo na sila. Tumango lamang si Alon. Ang mga mata ay nakatuon sa madilim na daan sa unahan, ngunit ang isip ay nasa pasilyo pa rin ng ospital. Ang mga mata ni Hiraya na puno ng galit, ang mga salita nitong tumatagos sa kaluluwa. Nasaan ka? Hindi ganoon kadali. Ning, sa wakas ay sabi niya, ang boses ay pagod. Bakit hindi? Tanong ni Luningning. Umayos ito ng upo. Dahil sa sinabi niya, Alon, isipin mo, 7 taon siyang nanahimik. Bakit ngayon lang siya nagpapakita kung kailan narito ka? Kung kailan may malaki kang proyekto, hindi ba't kahina-hinala? Ang bawat salita ni Luningning ay parang isang patak ng lason. Maliit, halos hindi maramdaman, ngunit unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Isang bahagi niya ay gustong maniwala. Dahil kung maniniwala siya, mas magiging madali ang lahat. Mas simple. Ngunit may isang boses sa kanyang isipan, isang boses na kamukha ni Aki na sumisigaw ng ibang katotohanan. Pagdating sa hotel, si Alon ay dumiretso sa veranda, naghahanap ng hangin. Sumunod si Luningning, may dalang 2 baso ng wine. Para makapag-relax ka, sabi nito. Iniabot ang isang baso. Alam kong stress ka at ayokong nakikita kang ganyan. Nasasaktan ako para sa'yo, mahal. Hinawakan niya ang kamay ni Alon. Tayo ang magkasama dito. Mula noon hanggang ngayon. Huwag mong hayaang sirain ng isang babae mula sa nakaraan ng lahat ng pinaghirapan natin. Tinanggap ni Elon ang baso ng wine, ngunit hindi siya uminom. Tinitigan niya ang kulay pulang likido na umiikot sa loob na para bang salamin iyon ng magulong dugo na nananalaytay sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Luningning ay lohikal, makatwiran. Iyon ang mga salitang dapat niyang pakinggan. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay iba ang sinasabi. Kinabukasan, sa kabila ng pagpipilit ni Luningning, hindi mapakali si Alon. May kung anong puwersa ang humihila sa kanya pabalik sa kapehan. Kailangan niyang makita ang bata. Kailangan niyang makita si Hiraya. Kailangan niya ng mga sagot. Hindi ng mga pagdududa,
na itinatanim ni Luningning. May pupuntahan lang ako sandali, sabi niya kay Luningning habang isinusuot ang kanyang relos. Saan ka pupunta? Hindi ba't uuwi na tayo? Tanong ni Luningning, may bahid ng pagtatampo sa kanyang boses. May kailangan lang akong i-check. Babalik din ako agad. Sagot niya, umiiwas ng tingin at mabilis na umalis bago pa man ito makahabol ng iba pang tanong. Mabilis niyang pinaandar ang kotse pabalik sa kapehan ng paghilom. Ngunit pagdating niya roon, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga upuan sa labas ay walang tao. Ang mga bintana ay sarado. At sa pinto, may nakasabit na isang maliit na karatula na gawa sa kahoy. Bumaba siya ng kotse at lumapit. Sarado po muna. 2 salita lamang, ngunit para kay Alon, ang mga ito ay parang isang pader na itinayo sa kanyang harapan. Isang malinaw na mensahe mula kay Hiraya. Lumayo ka. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Ang frustrasyon at pakiramdam ng kawalan ng magawa ay gumapang sa kanyang dibdib. Bakit ito ginagawa ni Hiraya? Kung wala siyang itinatago, bakit kailangan niyang magtago? Bumalik siya sa hotel, talunan, at mas lalo pang naguguluhan. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang suite, naroon si Luningning, naghihintay. Ang mukha nito ay maputla. Alon, saan ka galing? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Sinabi ko na sa'yo, may tsinek lang ako. Sa kanya ka ba galing? Putol ni Luningning. At sa pagkakataong ito, may mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Pinuntahan mo ulit siya, hindi ba? Hindi nakasagot si Alon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Luningning. Isang buntong hiningang puno ng sakit. Hinawakan nito ang kanyang sentido. Hindi ko na kaya to, Alon. Bigla, nakita ni Alon ang pagkawala ng kulay sa mukha nito. Naging mas maputla ito. Nanghina ang mga tuhod nito at nawalan ito ng balanse. Ning, mabilis na sigaw ni Alon at sinalo niya ito bago pa man ito bumagsak sa sahig. Nahihilo ako. Bulong ni Luningning. Ang mga mata ay pikit. Ang noo ay pinapawisan. Masyado na yata akong nag-aalala sa'yo. Sa atin. Binuhat niya si Luningning at maingat na inihiga sa kama. Kumuha siya ng baso ng tubig at basang bimpo. Habang pinupunasan niya ang noo nito, isang matinding pagkonsensya ang dumagan sa kanya. Ito ang asawa niya. Ang babaeng nangangalaga sa kanya. At dahil sa pagiging abala niya sa multo ng nakaraan, napapabayaan niya ito. Nasasaktan niya ito. Marahil ay tama si Luningning. Marahil ay ginugulo lang talaga ni Hiraya ang lahat. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahang iminulat ni Luningning ang kanyang mga mata. Alon! Nandito ako, sagot niya. Hinawakan ng kamay nito. Magpahinga ka lang. Umuwi na tayo. Please, pakiusap ni Luningning. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Ayoko na dito. Tinitigan ni Alon ang mukha ng kanyang asawa, ang babaeng pinili niya. At pagkatapos ay naalala niya ang mukha ni Hiraya, ang babaeng tumanggi sa kanya. Ang saradong pinto ng kapehan, ang pagtanggi, ang mga kasinungalingan. Tumigas ang kanyang panga. Sawa na siyang hulaan ng lahat. Sawa na siyang magmukhang tanga. Kung ayaw ibigay ni Hiraya ang katotohanan sa maayos na paraan, kung ganoon ay kukunin niya ito sa ibang paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Sinong tinatawagan mo? Tanong ni Luningning. Hindi niya ito sinagot. Nag-dial siya ng numero. Ang numero ng personal na abogado ng pamilya Montes. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot sa kabilang linya. Attorney Diaz speaking. Tumingin si Alon sa bintana. Ang mga mata ay nakatuon sa malayo. Ngunit ang desisyon sa kanyang boses ay malinaw at matigas na parang bakal. Attorney, sabi niya, it's Alon Montes.
Sir Alon, napatawag po kayo? Huminga siya ng malalim at nang magsalita siyang muli, ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Gusto kong simulan mo na ang legal proceedings para sa isang compulsory DNA test. Pagkatapos ng insidente sa ospital, isinara ni Hiraya ang kapihan sa loob ng 3 araw. 3 araw ng pagtatago. 3 araw ng pagdarasal na sana'y sumuko na si Alon at bumalik na sa Maynila, sa buhay nito, sa asawa nito. Sa ika-4 na araw, sa pag-aakalang ligtas na siya, muli niyang binuksan ang kapehan ng paghilom. Kailangan niyang bumalik sa normal para sa sarili niya, para kay Aki. Ang sikat ng araw ay mainit at ang simoy ng hangin ay presko. Ang mga regular na customer ay bumalik, masaya na muling makatikim ng kanyang kape. Si Aki, naganap ng magaling mula sa sugat sa tuhod, ay masayang naglalaro sa kanyang paboritong sulok. Sa loob ng ilang oras, naramdaman ni Hiraya ang pagbabalik ng kapayapaan, na para bang ang lahat ng nangyari ay isang masamang panaginip lamang. Nasa gitna siya ng paggawa ng paboritong chocolate crinkles ni Aki nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng kampana sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang customer ang pumasok. Isang lalaking nakasuot ng barong, may dalang itim na briefcase, ang pumasok. Ang tindig nito ay formal at ang mga mata nito ay nagsusuri sa paligid na para bang may hinahanap. Huminto ang tingin nito sa counter. "Good morning?" Bati ng lalaki. Ang boses ay professional at walang emosyon. "Hinahanap ko si Miss Hiraya Villanueva." Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Hiraya. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron. "Ako po," sagot niya. Naglakad palapit ang lalaki. Mula sa briefcase nito, kumuha ito ng isang malaki at makapal na brown envelope. Mayroon itong selyo ng isang kilalang law firm sa Maynila. "I am from Diaz and Associates Law Firm," sabi ng lalaki. "Ipinapadala po ito sa inyo on behalf of our client, Mr. Alon Montes." Ang bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog sa isang maaliwalas na kalangitan. Ang pangalan ni Alon, na binanggit kasama ng isang law firm, ay nagdulot ng isang matinding takot sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang sobre. Ito ay mabigat, napakabigat, na para bang sa loob nito ay hindi lamang mga papel, kundi ang bigat ng buong mundo. Nagpaalam ang lalaki at umalis. Iniwan si Hiraya na nakatayo roon. Hawak-hawak ang isang bagay na alam niyang magiging katapusan ng kanyang tahimik na buhay. Dinala niya ang sobre sa kanyang maliit na opisina sa likod ng kapehan. Nanginginig pa rin. Umupo siya at tinitigan ito. Alon Montes. Ang pangalang minsan niyang minahal. Ang pangalang minsan niyang isinumpa. Ang pangalan ng ama ng kanyang anak. Sa wakas, pinunit niya ang selyo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga formal na salita, sa mga legal na terminolohiya na hindi niya lubos na maintindihan, hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang isang parirala na nakasulat sa bold at capital letters. Compulsory Petition for DNA Paternity Testing. Huminto ang kanyang paghinga. Ang mga letra ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Ang tunog ng masayang tawanan ni Aki mula sa labas ay tila nanggagaling sa napakalayong lugar. Isang tratora mula sa korte, isang legal na utos. Hindi na ito isang pakiusap, hindi na ito isang tanong. Ito ay isang digmaan na opisyal ng sinimulan ni Alon. Dinadala niya ang laban sa isang lugar kung saan alam niyang walang kalaban-laban si Hiraya. Ang korte. Ang lahat ng kanyang itinayo sa loob ng 7 taon. Ang kapayapaan, ang kalayaan, ang kaligtasan ni Aki ay guguho na. Wala na siyang pagtataguan. Wala na siyang takas. Dinala ni Alon ang kapangyarihan ng kanyang pangalan, ng kanyang pera, at ng batas para dahan-dahan siyang durugin. Nabitawan niya ang mga papel. Ang mga ito
ay nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala. Napaluhod siya sa sahig ng kanyang maliit na opisina. Ang babaeng matatag na humarap kay Alon sa ospital ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon, siya ay muling naging ang Hiraya na walang magawa, na nakakulong sa isang sitwasyong hindi niya kayang kontrolin. Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. At doon, sa gitna ng amoy ng kape at bagong lutong tinapay, sa gitna ng mga tunog ng buhay na kanyang binuo, isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang hikbi ng pagkatalo, sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa isang tahimik, ngunit malalim na pag-iyak. Umiyak siya para sa 7 taon ng pagsisikap na nauwi sa wala. Umiyak siya para sa kapayapaang ninakaw sa kanya. At higit sa lahat, umiyak siya para sa kanyang anak na malapit ng madamay sa isang gulo na hindi nito kailanman hiniling. Tapos na ang laban. Na-corner na siya. Sa gitna ng kanyang pagtangis, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap niya ang isang numerong matagal na niyang tinanggal, ngunit hindi kailanman nakalimutan ng kanyang isipan. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Hello? Ang boses sa kabilang linya. Ang boses na naging dahilan ng lahat ng kanyang sakit. Pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang hanapin ang natitirang lakas sa kanyang pagkatao. Nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Ngunit mayroon itong isang pinal na desisyon. Ang tunog ng pagsuko. Nanalo ka na, Alon, sabi niya. At ang bawat salita ay parang lasong dahan-dahang pumapatay sa kanya. Kailangan nating mag-usap. Pinili niya ang isang parke, isang lugar na neutral, bukas, at malayo sa mga pamilyar na pader ng kanyang kapehan. Dito, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, hihintayin niya ang lalaking sisira o bubuo sa kinabukasan ng kanyang anak. Hawak niya sa kanyang bag ang sulat mula sa abogado ni Alon, ang piraso ng papel na sumisimbolo sa kanyang pagsuko. Ilang minuto pa, isang pamilyar na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba si Alon. Nakasuot ito ng madilim na business suit na para bang galing sa isang mahalagang pulong. Ngunit ang ayos nito ay hindi makapagtago sa tensyon sa kanyang mukha, sa paraan ng pagkakakuyom ng kanyang mga kamao habang naglalakad papalapit. Tumayo si Hiraya upang salubungin siya. Walang bati, walang ngiti. Tanging ang bigat ng 7 taong katahimikan ang namamagitan sa kanila. Nandito na ako, sabi ni Alon. Ang boses ay magaspang. Anong gusto mong pag-usapan? Hindi nagsalita si Hiraya. Sa halip, kinuha niya ang sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito sa kanya. Hindi na ito kailangan, sabi niya. Tinitigan ni Alon ang sobre, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Hiraya. Ito na ang sandali na matagal na niyang kinatakutan. Iuurong ko ang lahat ng pagtutol, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit desidido. Hindi na natin kailangan ng DNA test. Tinitigan niya si Alon ng diretso sa mga mata at binitawan ang mga salitang magpapabago sa lahat. Dahil totoo ang lahat ng hinala mo, si Aki. Anak mo siya, Alon. POV, Alon. Anak mo siya, Alon. Ang 4 na salitang iyo-iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Bagamat ito ang katotohanang matagal na niyang pinaghihinalaan, iba pa rin pala kapag narinig mo na mula mismo sa bibig ni Hiraya. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng pagtatagumpay, ngunit ang pakiramdam na yon ay mabilis na nilamon ng isang mas malaking emosyon. Galit. Bakit? Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Bakit mo itinago, Hiraya? 7 taon.
7 taon mo siyang ipinagkait sa akin. Anong karapatan mo? Sa halip na matakot, nakita niya ang isang mapait na ngiti sa mga labi ni Hiraya. Isang ngiting walang bahid ng saya. Karapatan? Ulit ni Hiraya, ang boses ay biglang napuno ng isang emosyon na hindi niya nakita rito dati. Isang malamig na galit. Wag na wag mong pag-uusapan ng karapatan, Alon. Dahil wala ka noon. Nasaan ang karapatan mo noong gabi-gabi akong umiiyak dahil alam kong may iba kang mahal? Nasaan ang karapatan mo noong pinirmahan mo ang annulment papers na parang isa lang yung business contract? Nasaan ang karapatan mo sa bawat araw na lumipas na hindi mo man lang inisip kung ano ang nangyari sa akin? Ang bawat tanong ay isang dagok. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Itinago ko siya, hindi para saktan ka. Pagpapatuloy ni Hiraya. At sa pagkakataong ito, ang boses niya ay nabasag. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay nagsimula ng dumaloy. Itinago ko siya para protektahan siya mula sa inyo, mula sa pamilya mo na ang turing lang sa akin ay isang kasangkapan. Mula sa laro ng mayayaman kung saan ang isang bata ay maaaring maging isang alas o isang pagkakamali. At itinago ko siya mula sa isang amang alam kong hindi siya handang mahalin. Naglakad si Hiraya palayo, tumalikod, na para bang hindi niya kayang harapin si Alon habang sinasabi ang lahat. Alam mo ba kung anong pakiramdam na mag-isa sa ibang bansa? Nagtatrabaho sa 2 trabaho para lang may maipakain sa anak mo? Sabi niya, ang likod ay nakaharap pa rin kay Alon. Alam mo ba kung anong pakiramdam na magising sa gitna ng gabi dahil sa lagnat niya at wala kang ibang mahinga ng tulong kundi ang sarili mo? Naranasan mo bang magbilang ng bawat sentimo para lang mabilhan siya ng bagong sapatos? Hindi, Alon. Dahil habang ako ay lumalaban para sa anak natin, ikaw ay masayang bumubuo ng buhay kasama ang babaeng mahal mo. Kaya wag mo akong tanungin kung bakit ko siya itinago. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit hindi mo man lang siya hinanap. Povey, Alon, bawat salita ni Hiraya ay parang isang piraso ng salamin na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang nakakapasong kahihiyan. Ang tratora sa kanyang kamay ay biglang naging napakabigat, isang simbolo ng kanyang kababawan at kawalang puso. Ang mga imahe ay biglang naglaro sa kanyang isipan. Si Hiraya na nag-iisang buntis, si Hiraya na nagtatrabaho hanggang mapagod, si Hiraya na nag-aalaga sa isang batang may sakit. 7 taon. 7 taon ang mga unang nangiti, unang hakbang, unang salita. Lahat ng yon ay nawala sa kanya. Hindi dahil ipinagkait ito, kundi dahil hindi niya ito hinanap. Dahil para sa kanya, si Hiraya ay isang kabanatang matagal nang sarado. Isang kasunduang natapos na. Ngayon, natuklasan niyang ang kabanatang iyon ay may karugtong pala. Ang pinakamahalagang karugtong ng kanyang buhay. At siya, sa kanyang pagiging bulag, ay muntik ng tuluyang mapunit ito. Hiraya. Bulong niya. Ang boses ay puno ng pagsisising ngayon lang niya naramdaman. Hindi ko alam. Humarap si Hiraya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang mga mata ay matatag. Ngayon, alam mo na, sabi niya, hindi ko kailangan ng pera mo, Alon. Hindi ko kailangan ng apelyido mo. Ang kailangan ko lang ay kapayapaan para sa anak ko. Pero mukhang hindi mo yon ibibigay. Tumingin siya sa mga papel na hawak ni Alon. Kaya sige, kung gusto mong dalhin ito sa korte, gawin mo. Pero tandaan mo, sa oras na gawin mo yan, hindi lang ako ang kalaban mo. Sisirain mo rin ang mundo ng sarili mong anak. Lumapit si Alon. Sa unang pagkakataon, wala na ang yabang sa kanyang mga mata. Tanging ang dalisay na pagsisisi. Anong gusto mong gawin ko? Gusto ko? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Hiraya. Huli na para sa mga gusto ko, Alon. Ngayon, ang mahalaga na lang ay kung anong makabubuti para kay Aki.
Tinitigan niya ito. Maari kang maging bahagi ng buhay niya, sabi niya. At ang bawat salita ay may bigat ng isang kondisyon. Pero sa paraan ko, walang abogado, walang korte, walang pamilya Montes. Tayong dalawa lang ang mag-uusap. Ako ang magsasabi kung kailan at paano. Kung hindi mo kayang tanggapin iyon, umalis ka na ngayon at huwag ka nang babalik. Nakatitig lang si Alon, walang masabi. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang Hiraya na kanyang kilala. Ito ay isang ina. Isang leon ang handang pumatay para sa kanyang anak. At sa sandaling iyon, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Umalis si Alon sa parke na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili nitong katawan. Ang biyahe pabalik sa bahay ay isang malabong panaginip. Pagpasok niya sa pinto, nandoon si Luningning, naghihintay, ang mukha ay puno ng pag-asa. So, kumusta ang usapan ninyo? Tanong nito, na para bang nag-aabang ng magandang balita. Pumayag ba siya sa settlement? Magkano ang hinihingi niya? Tumingin si Alon sa kanyang asawa. Sa babaeng nagsabi sa kanya na pera lang ang habol ni Hiraya, sa babaeng nagtanim ng lason sa kanyang isipan. Hindi siya humingi ng kahit isang kusing, sagot ni Alon. Ang boses ay malamig at walang buhay. Ano? Imposible, sabi ni Luningning. Baka may iba siyang, totoo ang lahat, Ning, putol ni Alon. Anak ko si Aki. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Luningning, isang mabilis na pagblangko ng ekspresyon bago ito napalitan ng pagkukunwaring simpatya. Oh, mahal, I'm so sorry. Ngunit hindi na naniniwala si Alon. Mayroon ng lamat sa tiwala niya. May isang tanong na matagal nang natutulog sa isang sulok ng kanyang isipan. Isang tanong na ngayon ay kailangan na niyang bigyan ng boses. Tinitigan niya si Luningning, ang babaeng pinakasalan niya dahil sa isang pangakong hindi na nila mabubuo. May isa pa akong tanong para sa'yo, sabi ni Alon. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. At gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Ano yon, mahal? Bakit mo sinabi sa akin noon? Tanong ni Alon. Ang bawat salita ay mabagal at may diin na hindi ka maaaring magkaanak. Ang tanong ni Alon ay naiwang nakabitin sa hangin. Mabigat, mapanganib, at walang awang humihingi ng sagot. Ang sala, na dati puno ng mga pilit na ngiti at pagpapanggap, ay biglang naging isang korte at si Luningning ang nasasakdal. Ang pagkukunwaring simpatya sa mukha ni Luningning ay naglaho, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Pagkatapos, isang nerbiyosong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Anong klaseng tanong yan, Alon? Pinag-iisipan mo ba ang sinasabi mo? Sumagot ka na lang, Ning, sabi ni Alon. Ang boses ay kalmado, ngunit may lamig na kayang magpayelo ng apoy. Simple lang ang tanong, bakit mo sinabing hindi ka pwedeng magkaanak? Dahil iyon ang sinabi ng doktor. Depensa ni Luningning, ang boses ay tumataas na. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, ako pa ang pagdududahan mo? Ako, na nanatili sa tabi mo? Ako, na minahal ka kahit na may anino pa rin ng iba sa puso mo? Sinong doktor? Tanong ni Alon, hindi natitinag. Kailan? Saang ospital? Dahil naalala ko, Ning, na sa tuwing aayain kitang magpa-check up sa espesyalista, lagi kang may dahilan, laging may emergency sa trabaho, laging masama ang pakiramdam mo. Ang bawat salita ni Alon ay isang pako na unti-unting isinasara ang kabaong ng mga kasinungalingan ni Luningning. Nakita niya ang panik sa mga mata nito. Wala na itong masagot. Ang mga pader na itinayo nito sa paligid ng kanyang mga sikreto ay isa-isang gumuho. Sa wakas, bumagsak ang mga balikat nito. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang perpektong mukha. Ngunit hindi ito ang mga luha ng pagsisisi. Ito ang mga luha ng pagkatalo. Dahil natakot ako.
Sigaw nito, ang boses ay basag. Natakot akong iwan mo ako. Alam kong gusto mo ng pamilya, ng anak. Paano kung, paano kung hindi ko yun maibigay? Paano kung makahanap ka ng iba na kayang ibigay yon sa'yo? Ginawa ko lang yon dahil mahal na mahal kita, Alon. Ang mga salitang mahal kita ay parang lason sa pandinig ni Elon. Isang pag-ibig na makasarili. Isang pag-ibig na kayang manloko. Umiling si Elon. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pag-ibig ba ang tawag doon, Ning? O takot na mawalan ng isang magandang buhay? How dare you? Ang totoo, pagpapatuloy ni Alon na para bang hindi niya ito narinig, ay hindi mo naman talaga ako mahal. Ang mahal mo ay ang pangalang Montes. Ang mahal mo ay ang buhay na kaya kong ibigay. At handa kang gawin ang lahat, kahit ang magsinungaling, para lang mapanatili iyon. Ang galit sa mukha ni Luningning ay naging purong kapaitan. At ikaw? Mahal mo ba talaga ako? O ginawa mo lang akong panakip-butas sa babaeng hindi mo naman talaga kayang makuha? Sabihin mo sa akin, Alon, kung hindi dahil sa kasunduan ng pamilya ninyo, hindi ba't ako naman talaga ang pakakasalan mo? Oo, sagot ni Alon, at ang pag-amin na yon ay sumugat din sa kanya. Dati, oo, pero ang pag-ibig na yon ay matagal mo nang pinatay sa mga kasinungalingan mo. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Akala ni Alon ay tapos na. Ngunit ang pinakamasakit na pag-amin ay hindi pa dumarating. Kasinungalingan? Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Luningning. Gusto mong malaman ang isang tunay na kasinungalingan, Alon? Ang buong akala mo ay ngayon mo lang nalaman ang tungkol sa bata. Ang totoo, matagal ko nang alam. Nanigas si Alon. Anong sinasabi mo? May kaibigan ako sa Switzerland, sabi ni Luningning. Ang boses ay puno ng lason na para bang nasisiyahan siyang makita ang sakit sa mukha ni Alon. Isang kaibigan na nakakita kay Hiraya. Buntis, mag-isa. At sinabi niya sa akin ang lahat. 5 taon na ang nakalipas. 5 taon. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alon na parang isang bomba. 5 taon niyang ipinagpatuloy ang buhay niya sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan. Habang ang babaeng ito, sa kanyang tabi, ay alam pala ang lahat. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya. Ang boses ay halos isang pakiusap. Bakit ko sasabihin? Sagot ni Luningning, ang maskara ng pagiging isang mabuting asawa ay tuluyan ng bumagsak. Inilalantad ang isang mukhang puno ng inggit at pagkamakasarili. Para ano? Para bumalik ka sa kanya. Para iwan mo ako? Pinaghirapan ko ang posisyon ko sa buhay mo, Alon, at hindi ako papayag na sirain yon ng isang bastardo? Ang salitang bastardo ang nagtulak kay Alon sa hangganan. Ang lahat ng sakit, galit at pagsisisi ay sumabog sa loob niya. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Isang nakakatakot na kalinawan ang bumalot sa kanya. Tinitigan niya si Luningning. Ngunit hindi na ang asawa niya ang kanyang nakikita, kundi isang estranghera, isang taong hindi niya nakilala. Tapos na tayo, sabi niya sa malamig at pinal na boses. Tinalikuran niya ito at naglakad papunta sa kanilang silid. Si Luningning ay sumunod, sumisigaw, nagmamakaawa. Ngunit si Alon ay bingi na. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang isang maleta. Walang pag-aalinlangan. Walang emosyon, sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga damit sa loob. Scene shift, Hiraya Spov. Samantala, sa payapang probinsya ng Talaaraw, malayo sa sigawan at basag ng mga puso sa Maynila, magkayakap si Hiraya at Aki sa kanilang maliit na sala. Matapos ang mahabang pag-iisip, alam ni Hiraya na kailangan na niyang kausapin ang anak. Aki, anak. Malambing niyang sabi habang hinahaplos ang buhok nito. May ikukwento si Mama sa'yo, isang fairy tale. Umupo ng maayos si Aki,
Ang mga mata ay puno ng interes. Noong unang panahon, simula ni Hiraya, may isang prinsesa at isang hari. Nagmahalan sila at nagkaroon ng isang napakagwapong prinsipe. Ikaw yon, anak. Ngumiti si Aki. Talaga po, mama? Ako po ang prinsipe. Oo, ikaw. Tumango si Hiraya. Pero isang araw ang hari. Naligaw siya sa isang madilim na gubat. Hindi niya mahanap ang daan pabalik sa kanyang prinsesa at sa kanyang prinsipe. Matagal siyang nawala. Nakita ni Hiraya ang lungkot sa mga mata ng anak. Nasaan po siya ngayon, mama? Bakit po siya nawala? Hindi dahil sa hindi niya mahal ang prinsipe. Mabilis na sagot ni Hiraya. Hinigpitan ng yakap. Nalito lang siya. Naligaw siya. Pero ang mabuting balita, anak, sinusubukan na niyang hanapin ang daan pabalik. Gusto na niyang makita ang kanyang prinsipe. Tumingin si Aki sa kakanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Si Tito Alon po ba? Siya po ba ang hari? Tumulo ang isang butil ng luha sa mata ni Hiraya. Tumango siya. Oo, anak. Siya ang papa mo. Babalik na po ba siya, mama? Tanong ni Aki. Magiging isang pamilya na po ba ulit tayo? Hindi masagot ni Hiraya ang tanong na yon. Kaya niyakap na lamang niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang importante, mahal na mahal ka niya, Aki, at mahal na mahal ka ni mama. Scene sa Minusowa. Scene shift, Alon's Pub. Isinara ni Alon ang maleta. Ang tunog ng zipper ay parang isang hatol na nagwawakas sa kanyang kasal. Hindi niya pinansin ang pag-iyak at pagmamakaawa ni Luningning. Naglakad siya palabas ng silid, hila-hila ang maleta. Pagdating sa pinto, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Sana balang araw, mapatawad mo ang sarili mo, Ning. Dahil ako, hindi ko alam kung kaya ko. At pagkatapos ay lumabas na siya, isinara ang pinto at isinara rin ang kabanata ng kanyang buhay na binuo sa isang pundasyon ng mga kasinungalingan. Kinabukasan, walang ibang nasa isip si Alon kundi ang makarating sa talaaraw. Kailangan niyang makita si Aki. Kailangan niyang makausap si Hiraya. Kailangan niyang simulan ang pagbuo sa lahat ng kanyang sinira. Iparada niya ang kotse sa tapat ng kapehan ng paghilom. Bukas na ito, may mga taong nagkakape at nagtatawanan. Isang normal na araw. Ngunit para kay Alon, ito ang unang araw ng kanyang bagong buhay. Huminga siya ng malalim at akmang bababa na ng kotse ng isang itim na van ang huminto sa mismong tapat ng kapihan. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng bestida. Pamilyar ang tindig nito. Pamilyar ang aura ng kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Alon. Ang kanyang ina, si Doña Imelda Montes, nakatayo ito roon. Ang mga mata ay nakatuon sa loob ng kapihan. Mula sa kinauupuan ni Alon, kitang-kita niya ang tinitignan ng kanyang ina. Si Aki, na masayang naglalaro malapit sa bintana. Walang kamalay-malay sa pagdating ng kanyang lola. At sa mga mata ni Doña Imelda, isang komplikadong emosyon ang mababasa. Isang halo ng pagsisisi, pagtataka, at isang bagay na mas malalim pa. Ang pagdating ni Doña Imelda Montes sa kanyang kapehan ay parang isang bagyong biglang namuo sa isang maaliwalas na kalangitan. Automatikong hinawakan ni Hiraya ang kamay ni Aki. Hinila ito ng bahagya sa kanyang likuran. Isang pader na gawa sa katawan ng isang ina. Ang lahat ng alaala ng pangmamaliit at masasakit na salita ay bumalik sa kanya sa isang iglap. Naglakad si Doña Imelda papasok. Ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad na dati kinatatakutan ni Hiraya. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may ibang nakita si Hiraya. Wala na ang mapanuring tingin. Wala na ang pagmamataas. Tahalip, ang nakita niya ay isang babaeng pagod, isang inang nasasaktan, at isang lolang nangungulila. Hiraya, sabi ni Doña Imelda, ang boses ay bahagyang nanginginig, isang bagay na hindi kailanman inakala ni Hiraya na maririnig.
Anong kailangan ninyo? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay malamig, ngunit hindi na kasing tigas ng dati. Ang mga mata ni Doña Imelda ay hindi sa kanya nakatuon, kundi sa batang nagtatago sa kanyang likuran. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matandang babae. Alam ko na ang lahat, sabi nito. Sinabi na sa akin ni Alon, ang tungkol kay Luningning, ang tungkol sa apo ko. Ang salitang apo ay banayad na lumabas sa bibig nito na para bang isang salitang banyaga na ngayon pa lang natutunang bigkasin. Nandito ako. Pagpapatuloy nito, tinitigan si Hiraya ng diretso sa mga mata para humingi ng tawad. Natigilan si Hiraya. Ang Doña Imelda Montes, ang matriarka ng kanilang angkan, ay humihingi ng tawad sa kanya. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, sabi nito, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Sa bawat masasakit na salitang binitawan ko, sa pagiging bulag ko, pinakinggan ko ang pride ko sa halip na ang puso ko. At dahil doon, 7 taon ang nawala sa amin. 7 taon na sana'y kasama namin ang aming apo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sumilip si Aki mula sa likod ni Hiraya. Mama, sino po siya? Ang inosenteng tanong ng bata ang bumasag sa lahat ng pader sa pagitan ng dalawang babae. Tumingin si Doña Imelda kay Aki at sa pagkakataong yun, hindi na siya ang makapangyarihang donya. Siya ay isang lola na ngayon lang nasilayan ang kanyang dugo at laman. Isang ngiting may halong pait at pagmamahal ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ako? Nagsimula si Doña Imelda, ngunit ang kanyang boses ay nabasag. Kasabay nito, pumasok si Alon. Nakita niya ang eksena, ang kanyang ina na umiiyak, si Hiraya na natigilan at si Aki na nagtataka. POV, Alon. Pagpasok ni Alon, naramdaman niya ang isang kakaibang tensyon na unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas malambot. Nakita niya ang luha sa mga mata ng kanyang ina at alam niyang ang pinakamatigas na pader sa kanilang pamilya ay nagsimula ng gumuho. Ma, sabi niya, lumapit. Doon na nagsimula ang isang mahaba at mahirap na araw. Ang unang ilang oras ay puno ng ilangan. Si Doña Imelda ay hindi alam kung paano lalapit kay Aki. Si Alon ay hindi alam kung paano magsisimula. At si Hiraya ay nanatiling isang mapagmasid na anino. Laging malapit kay Aki, handang sumalo kung kinakailangan. Nagdala si Alon ng isang bola ng basketball. Gusto mong maglaro? Tanong niya kay Aki. Ang boses ay bahagyang kabado. Tumingin si Aki kay Hiraya, humihingi ng permiso. Isang maliit na tango mula kay Hiraya ang naging hudyat. Lumabas sila sa maliit na hardin. Sa una, ang laro nila ay puno ng katahimikan. Itinuturo ni Alon kung paano mag-dribble. Ang mga galaw niya ay alanganin. Ang mga salita ay pilit. Ngunit nang minsang aksidenteng natamaan ni Aki ng bola ang kanyang mukha at pareho silang natawa, doon nabasag ang yelo, ang tawa ng isang ama at ng isang anak na sa unang pagkakataon ay umalingaw-ngaw sa hardin ng paghilom. Mula sa bintana ng kapehan, pinagmamasdan sila ni Hiraya. Ang isang bahagi ng puso niya na matagal nang naging bato ay nagsimulang makaramdam ng init. Nakita niya ang anino ng sarili niya sa mga mata ni Alon habang ito'y nakatingin kay Aki. Ang parehong pagkamangha, ang parehong pagmamahal. Maya-maya, lumapit si Doña Imelda kay Aki. May dalang isang maliit na kahon. Para sa'yo, apo. Binuksan ito ni Aki. Isang magandang music box. Nang buksan niya ito, isang malambing na himig ang tumugtog. Tumingala si Aki sa matanda. Ang mga mata ay kumikinang. Salamat po, sabi ng bata. At pagkatapos, sa isang paraan na tanging isang bata lang ang makakagawa, puno ng dalisay na pagtanggap, idinugtong niya, Salamat po, Lola.
Ang salitang lola ay tumama kay Doña Imelda na parang isang mainit na yakap. Napaluhod ito at niyakap ng mahigpit ang bata. Ang mga luhang ngayon ay dumadaloy na ay hindi na luha ng pagsisisi, kundi luha ng purong kaligayahan. Gabi na nang umuwi si Doña Imelda. Naiwan si Alon, tumutulong kay Hiraya sa pagliligpit sa kapehan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang komportableng pag-unawa. Hindi ko alam na magaling pala siyang mag-drawing, sabi ni Alon, habang tinitignan ng isang drawing ni Aki na nakaipit sa ref. Mana sa'yo, sagot ni Hiraya nang hindi nag-iisip. Napahinto siya. Napagtanto ang kanyang sinabi. Sa unang pagkakataon, hindi ito isang akusasyon, kundi isang simpleng pag-amin. Ngumiti si Alon. Isang totoong ngangiti. Salamat, Hira, sa pagkakataong ito. Huwag kang magpasalamat sa akin, sabi ni Hiraya. Tumingin sa labas kung saan mahimbing nang natutulog si Aki sa maliit na silid nito. Para kay Aki ang lahat ng ito. Alam ko, sabi ni Alon. Tumigil ito sa kanyang ginagawa at humarap kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may bagong kislap ng pag-asa. Sa darating na Sabado, sabi niya, ang boses ay bahagyang nag-aalangan. Libre ba kayo? Naisip ko lang, baka gusto niyong mamasyal, mag-picnic sa may lawa. Tumingin siya sa sahig at pagkatapos ay muling tumingin kay Hiraya. Ang puso niya ay nasa kanyang mga mata. Gusto ko lang maranasan. Kahit isang araw lang, kung anong pakiramdam, ang maging isang tunay na pamilya. Hindi sumagot si Hiraya. Tinitigan niya lang si Alon. Ang lalaking minsan ay naging dahilan ng kanyang pinakamalalim na sakit. At ngayon, ay maaaring maging susi sa isang buong kaligayahan. At sa katahimikan ng kanyang pag-isip, hindi siya umiling, hindi siya tumanggi. Lumipas ang ilang buwan. Ang probinsya ng Tala-Araw, na dati isang lugar lamang sa mapa para kay Alon, ay naging kanyang kanlungan. Ang kanyang mga business suit ay napalitan ng mga simpleng polo shirt. Ang kanyang mga meeting sa boardroom ay napalitan ng paghahatid kay Aki sa eskwela. At ang kanyang malaking mansyon sa Maynila ay tila naging isang malayong alaala kumpara sa init na nararamdaman niya sa maliit, ngunit masayang kapehan ng paghilom. Ang bawat araw ay isang proseso ng pagkatuto. Natutunan niyang ang paboritong pagkain ni Aki ay sinigang na hipon. Natutunan niyang takot ito sa kulog. At natutunan niyang ang pinakamagandang tunog sa buong mundo ay ang tawa nito kapag naglalaro sila. Higit sa lahat, natutunan niyang pagmasdan muli si Hiraya. Hindi bilang isang asawa sa papel o isang pagkakamali sa nakaraan, kundi bilang isang babaeng hindi kapani-paniwalang matatag. Pinagmamasdan niya kung paano nito patakbuhin ang kapehan ng may ngiti. Pinagmamasdan niya kung paano ito mag-alala kapag may ubo si Aki. At sa bawat pagmamasid na yon, isang damdamin ang unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Isang damdaming mas malalim at mas totoo kaysa sa anumang naramdaman niya para kay Luningning. Hindi ito agaw pansin o makasarili. Ito ay paghanga, respeto, at isang pag-ibig na tahimik at matatag. Ang araw ng picnic ay dumating. Sa tabi ng isang payapang lawa, sa ilalim ng isang malaking puno, inilatag nila ang kanilang banig. Si Aki ay masayang tumatakbo, nagpapalipad ng saranggola na ginawa nilang mag-ama. Ang hangin ay sariwa, at ang araw ay banayad. Isang perpektong araw. Habang pinapanood nila ang kanilang anak, isang komportableng katahimikan ang namayani sa pagitan ni Alon at Hiraya. Masaya siya, bulong ni Hiraya. Isang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Salamat sa'yo, sagot ni Alon, nakatingin kay Hiraya. Ikaw ang gumawa sa kanya kung sino siya ngayon, isang batang masayahin at mapagmahal.
Ngumiti lang si Hiraya. Isang nangiting may bahid ng nakaraan, ngunit puno ng pagtanggap sa kasalukuyan. Poy, Hiraya. Ang lalaking katabi niya ngayon ay hindi na ang alon na kanyang nakilala. Wala na ang lamig sa mga mata nito. Wala na ang pader na nakaharang sa pagitan nila. Ang alon na kasama niya ngayon ay isang ama na handang magbasa ng bedtime stories hanggang makatulog ang anak nito. Isang lalaking tumutulong sa kanya sa pagsasara ng kapehan kahit hindi niya ito hinihiling. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay matagal nang gumuho. Bawat mabuting gawa ni Alon, bawat ngiti na ibinibigay nito kay Aki, bawat tingin ng respeto na ibinibigay nito sa kanya, ay unti-unting tinutunaw ang yelo. Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang iglap. Ito ay dumating ng dahan-dahan sa bawat araw na ipinapakita ni Alon na karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon. Gabi na nang sila'y umuwi. Si Aki ay mahimbing na natutulog sa likod ng kotse, yakap-yakap ang saranggola nito. Ang kalangitan ay malinis at libu-libong bituin ang kumikislap sa itaas na para bang mga diamante na isinaboy sa isang itim na tela. Ito ang kalangitan ng tala-araw. Ang kalangitan na naging saksi sa kanyang paghihilom. Nang makarating sila sa bahay, binuhat ni Alon si Aki papasok sa silid nito. Bumalik siya sa sala kung saan naghihintay si Hiraya. "Hira!" sabi ni Alon. Ang boses ay seryoso. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tumango si Hiraya. Lumabas sila sa maliit na beranda kung saan tanaw ang kumikinang na mga bituin. Pauwi. Alon and Hiraya. Noong una akong bumalik dito, simula ni Alon, ang nasa isip ko lang ay ang katotohanan, ang karapatan ko, ang galit. Pero habang tumatagal ako dito, kasama ninyo, napagtanto ko na hindi pala iyon ang pinakamahalaga. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na nitong hindi nakikita. Dalisay na katapatan. Ang pinakamahalaga pala ay ang bawat umaga na nakikita kong ngumingiti si Aki. Ang bawat gabi na nakikita kitang pagod pero masaya. Ang pinakamahalaga pala ay kayo. Huminga siya ng malalim. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas malakas pa kaysa sa anumang business deal na kanyang hinarap. Ang kasal natin noon ay isang kasunduan, isang pagkakamali. Pagpapatuloy niya, ginawa ko yon dahil sa obligasyon at sinira ko yon dahil sa isang pag-ibig na akala ko ay totoo, ngunit isa lang palang kasinungalingan. Lumuhod si Alon sa harap ni Hiraya, hindi sa isang magarbong paraan, kundi sa isang paraan na simple at taos-puso. Wala siyang dalang singsing na diamante. Ang tanging dala niya ay ang kanyang puso na buo ng muli. "Hiraya Villanueva," sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi na ako humihingi ng tawad para sa nakaraan dahil alam kong hindi sapat ang salita para doon. Ang hinihiling ko ay ang pagkakataon na bumawi sa bawat araw ng ating kinabukasan. Kinuha niya ang kamay ni Hiraya. "Gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama mo. Hindi dahil kailangan, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil mahal kita. Mahal kita, Hiraya. Mahal ko ang pagiging ikaw. Mahal ko ang ina na nakikita ko sa'yo. At gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko na patunayan yan sa'yo at sa anak natin. Pakasalan mo ako, Hira," sabi niya. Ang mga luha ng pagsisisi at pag-asa ay dumadaloy sa kanyang mga mata. "This time for real. This time for love. Hayaan mo akong isulat natin ang ating kabanata." Tumingin si Hiraya sa mga bituin sa kalangitan. Ang mga bituin na naging gabay niya sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. At pagkatapos, tumingin siyang muli sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang Hiraya, ang kanyang mga pangarap ay nasa harapan na niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng kaligayahan.
Isang luha na nagsasara sa lumang kabanata at nagbubukas sa isang bago. Dahan-dahan, tumango siya. Oo, Alon. Bulong niya. Oo. Sa ilalim ng kalangitan ng talaaraw, ang isang pamilyang minsan ay winasak ng kasunduan at kasinungalingan ay muling nabuo. Sa pagkakataong ito, sa isang pundasyong gawa sa pagpapatawad, paghilom, at isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok na ito ng panahon. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Alon, isang paglalakbay mula sa kasunduan patungo sa tunay na pagmamahalan. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Isang karangalan po para sa akin na samahan kayo sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat tagpo, para bang naging kasama na rin ako ni Hiraya at Alon sa kanilang mahirap ngunit makabuluhang paglalakbay. Naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang mga pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanilang pag-asang muling mabuo. Ang kwento nila ay isang paalala sa atin na ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit ito ang tanging susi na makapagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan. Ipinakita rin nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto at makulay tulad ng sa mga fairy tale. Minsan, ito ay nabubuo mula sa mga abo ng pagkakamali, pinatatag ng panahon, at pinagtitibay ng desisyong manatili at magsimulang muli. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong tinig. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwento ni Hiraya at Alon? Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumagos sa inyong puso? Mangyari po sanang iwan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pagninilay ay nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Manatili po kayong mapagmahal at puno ng pag-asa.